na nasa puso mo na nagpo-produce kaya ka may joy. Do you think that Satan is just after your peace? Ninanakawan ka ng kapayapaan ni Satan? No. It's the word that you believe in your heart na ninanakaw niya kaya ka nawawalan ng peace. So every time maa-anxious ka, every time matatakot ka, madalas tanong natin, ba't ako natatakot? Ang magandang tanong, ano yung mga salitang dating pinaniwalaan ko na nakalimutan ko na ngayon? Kaya nagpo-produce ito ng takot. Ano yung salitang ninakaw ng kaaway sa puso ko? Kaya ngayon wala akong mapanghawakan sa gitna ng kalungkutan. Kasi kung nandun pa rin yung salita, kahit malungkot, you will hold on to the truth of God's word, that He is close to the brokenhearted. That if you cast all your cares upon Him, He cares for you. That when you come to the Lord, even though you are tired, come to me all of you who are heavy laden and I will give you rest. So kahit pagod ka, when you remind yourself of that word, dahil may pinangahawakan ka, nananatili yung peace. So kapag nawala yung word, nawawala yung peace. So if the word stays, the peace stays. If the word stays, that courage stays. If the word stays, the fear loses its grip. That's why si Satan, ang unang inaatake niya, yung salitang na-receive mo. Balik tayo sa Genesis. Genesis chapter 3. Yung ahas, lumapit kay Eva. Kung meron man pong similarity. Ano ang sabi ng ahas kay Eva? Did God really say? Ang unang inaatake ni Satan, yung salita. Gusto ni Satan magduda ka sa salita. Kasi the moment na nagduda ka sa salita, mawawalan ka ng courage na humakbang. Kasi madi-discourage ka. Discourage na wala yung courage. Nawawala yung courage mong humakbang kasi nadi-discourage ka kasi yung word na tinanggap mo, kinuha ng kaaway. He will make you believe na hindi naman totoo yan. Remember Jesus Christ, for example. Si Jesus Christ po, He was baptized on the same river, Jordan. Remember in Matthew chapter 3, habang binabaptize po ang ating Panginoong Hesus, ang sabi ng Biblia, pag-aho ng ating Panginoong Hesus, bumukas ang kalangitan, bumaba ang kalapate that signifies the Holy Spirit. And then the Father spoke. What a beautiful moment. The Father, the Son, and the Holy Spirit. What a beautiful moment. And then, ang sabi ng Biblia, out loud, publicly, nagsalita ang Ama, referring to Jesus Christ. This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Klaro. Ibig sabihin, in-affirm ng Ama, si Jesus ang beloved Son. One chapter later, isang chapter lang. Pagdating ng Matthew chapter 4, habang nasa wilderness ang ating Panginoong Hesus at nagpa-fasting ng 40 days, remember? Kinausap siya ng demonyo. Sa Matthew chapter 3, ang sabi ng Ama, this is my beloved Son. Sa Matthew chapter 4, if you are the Son of God. Gusto ni Satan magduda ka sa word. Amen? Kaya si Satan, hindi yan takot pag nagsisimba ka. Hindi yan takot. Kasi pag nagsimba ka, tapos paglabas mo, nakaka-inspire, no? Grabe yung word. Na-inspire ako. Hindi takot si Satan dahil na-inspire ka. Lumabas ka, motivated na motivated. Ay, nararamdaman nyo ba minsan yung pag nagsimba kayo, yung paglabas mo, may mga jablo ba dyan? Hindi kayo? Diba? Parang sobrang confident ka eh. Kasi grabe. Diba? Alam niyo ibig ko sabihin, dati ikaw yung lumalayo sa jablo, pero pagkatapos mo magsimba, asa kayo mga jablo. Hindi kayo. Ikaw nag-ahamon kasi talagang motivated ka ng word. Pero Satan is not threatened when you're motivated or inspired. Threatened si Satan pag nakatanggap ka ng salita na panghahawakan mo. Kasi pag yung word na yun nanatili sa puso mo at nag-ugat, lalago. Pag lumago, magkakaroon ka ng courage to walk into the impossible.